Nazareno Montenegro. Mabuhay ang Maynila! Mabuhay tayong lahat! Ang pinaka-core naman talaga ng Batang Quiapo, storytelling-wise, is survival. Gusto kasi natin ipakita sa mga tao kung anong pinagdadaanan ng mga karaniwang tao. Ang Quiapo ay microcosm ng Pilipinas. Kumbaga, ang lugar na to, sinasalamin niya yung iba't ibang pinagdadaanan or dinadanas ng ating bansa. Kaya yung buhay dito sa Quiapo, hindi rin siya nalalayo sa buhay ng mga ibang kababayan natin. So, sinasabi ko na survival kasi lagi pinapakita natin kung paano lumalaban ang mga taga-Quiapo para mabuhay. Kaya to the point na kinakailangan nilang kumapit sa illegal, kumapit sa patalim. Pero sa dulo ng lahat ng ito, gumawa man sila ng pagkakamali, makagawa man sila ng hindi maganda, sa huli, matututuhan pa rin ng mga tao ang maging mabuti at pagbutihin ang kanilang mga sarili. Yung mga characters ng Batang Quiapo, na hindi sila perpekto, may mga nagawa sila pagkakamali, nagpapadala sila sa emosyon, may mga maling desisyon sila, o nagpapalamon sa galit, pero yung core din naman nun is alam mo, pinagagalingan nila is yun, may pinaglalaban sila, at kasama na doon yung pinaglalaban nila yung mga pamilya nila, yung pangalan nila, yung mga pinapaniwalaan nila. Kaya siya pinakapitan. Yung mga characters natin, guys, sabi ni Norin, they are not perfect. Kahit ang bida natin, gumagawa rin ng mga maling desisyon. Hindi siya perfecto. Na may malaking epekto rin, hindi lamang sa kwento ng character, kundi sa kwento in general. So sa tingin ko, yun yung nadadala ng mga characters natin. Halimbawa, si Rigor, alam naman natin na ang character niya ay isang mabuting pulis. At ito ang pinapahalagahan niya. Pero sa buong pagkatao niya, masama siyang tatay, masama siyang asawa, nagawa niyang dalhin ng kabit niya sa bahay. Itong mga desisyon na ito yung nagbibigay intriga, nagbibigay kulay dun sa mga karakter at sa mga tauhan natin. Kaya sinusubaybayan natin sila, pinapanood natin yung journey nila. Nakita natin halimbawa yung karakter ni David na dala ng inggit, dala ng insecurities, inassume yung pagkatao na dapat na para kay Tanggol. Kahit din si Ramon, nakita natin si Ramon bilang isang masamang tao, kingpin ng kriminalidad, drug dealer. Pero in the end of the day, he's a better father, he's a better lover para kay Marites. At sa huli, natuto siya, nagkaroon siya ng pagbabago. At dahil sa pagbabago na yon, na-endear tayo sa kanya. Tandaan mo, dito laban mo lang. Laban natin lahat ito. Actually, more than the pressure of being part of the #1 show in the country, nandun yung pressure na meron kang responsibilidad na malaki. Kasi yung ginagawa mo, yung sinusulat mo, milyon ang nakakanood. So nabigyan ka ng platform. Kailangan, dahil nabigyan ka ng ganyang platform, maging maingat ka, maging responsable ka sa mga sinusulat mo kasi makaka-impluwensya yan ng maraming tao. Kasama doon yung lahat ng mga kasama mo, ginagawa nila lahat eh. I mean, binibigay nila yung best nila. Minsan more than what was expected of them. Mula sa artista mo, sa director mo, sa producer mo. So, kailangan mong maka-keep up na nung pumasok ako, lahat sila talaga passionate, intense, yan, buwis buhay. So, dapat kailangan tapatan. But at the end of the day, makikita mo na lahat na pinaghihirapan nyo, ito yung produkto, mas magiging proud ka naman. Ang pressure naman ay magbigay ng dekalidad na kwento. Siyempre, susunod na lang naman dyan yung rating eh. Kapag nakakapag-produce ka, nakakagawa ka ng magandang kwento, at na pinapanood ng mga tao, dekalidad na production, di ba? Susunod na yung mga manonood para dyan. In terms naman po working with CM, marami po ako natutuhan kay CM. Paano kilitiin yung interest ng mga manonood and keeping the audience hook dun sa pinapalabas nating mga eksena, pinapalabas nating mga character. So malaking bagay yung naitulong at naiaambag ni CM, hindi lamang sa show, kundi sa growth ko rin bilang isang manonood. Nakaka-entertain ka na at the same time, nabibigyan mo pa yung public, yung viewers ng room para mapag-isipan at yon reflection kung anong nangyayari ngayon na
ay dapat pala ganito tayo, dapat hindi tayo maging passive, dapat pag may nakikita tayong mali, maging vocal tayo. Yung ganun lang na, dalawang yun na-entertain mo sila at the same time na-educate mo sila. Part nga yun nung nabanggit ko kanina na responsibilidad natin as content creator or as filmmakers, as scriptwriters na hindi ka lang gumagawa ng something na magpapasaya sa kanila or mag-aaliw sa kanila, but something that would make them think, reflect, and make decisions para sa mga buhay nila. Lahat pwedeng magbago. Lahat, whether it's your situation or yung tao or yung gobyerno, may pag-asa ka na pwedeng magbago. Lahat ng characters natin, si Tanggol, si Ramon, si David, lahat sila may changes. In real life, ganun din, na parang kung ano man yung sitwasyon ngayon, kung ano man yung mga nakakasalumuha ngayon, nakikita mo ngayon, lahat yan pwedeng magbago. Laging may kakapitan na ako. Yun yung something to look forward to. Kung lahat ng ito ay madadaan sa maayos na pag-uusap, maayos na pag-intindi sa kapwa, baka hindi tayo magkakaroon ng maraming kaguluhan. Halimbawa, kung si Rigor, matapos na nangyari kay Marites, kinausap niya si Marites, inalala niya ang pinagdadaanan ng asawa, instead of him feeling betrayed yung pride niya bilang lalaki, na parang nasalisihan siya, at yun ang magiging punot dulo ng kanyang galit para kay Marites at sa anak nito, madaling magkakaunawaan, hindi aabot na lumaki si Tanggol bilang isang loveless child, isang loveless son. So, baka nabago ang buhay ni Tanggol, hindi siya napariwara, hindi siya gumawa ng mga desisyon, ng mga bagay na ikalalagay niya sa lusak. But then again, itong mga experience na to, itong mga karanasan na to, ito yung nagpatibay kay Tanggol para maging isang mabuting tao. At nauunawaan niya yung mga pinagdadaanan ng mga taong katulad din niya. So sa tingin ko, pinakamahalagang dapat matutuhan ng mga manunood natin sa Batang Quiapo ay empathy. Kilalanin na natin ang mga taong nasa paligid natin. Isipin natin sila, isipin natin yung pinagdadaanan nila. Huwag lang laging tayo kung ano yung epekto na nagagawa nila sa atin. Baka may ibang bagay pa silang kapag nakakalaman natin kung ano yung pinagdadaanan nila, baka mas maintindihan natin sila. Sa mga viewers, maraming salamat sa pagtutok sa Batang Quiapo at sa mga bashers at sa mga nanunuligsa o nang-ookray. Maraming salamat din po kasi nalalaman namin na ito pala dapat. Yung parang natututo din kami kasi minsan pag ganito ka lang, iniisip mo okay na to. We listen to their hinaing or their rant. Pero maraming salamat pa rin dahil kahit na binabash nila, ibig sabihin, updated sila at pinapanood nila at affected sila sa mga nangyayari. Sa mga nakatrabaho naman namin, thank you dahil nakakahawa yung energy, yung passion, yung buhay na binibigay nila habang ginagawa namin to. Collaborative effort talaga na ang saya, nakakabuhay ng dugo. Para sa mga masugid naming tagapanood, maraming salamat po. Kayo po yung mga naging inspirasyon namin para mas lalo namin pagbutihin ang aming mga trabaho, para makapagkwento po kami na magagandang kwento ng mga tauhan, ng mga karakter ng Batang Quiapo. Para naman po sa mga basher, sa mga nanunuligsa, we're taking it as a lesson. At lagi naman po namin kinukonsider ang mga comments ninyo bilang bahagi rin po ng learning experiences. Para sa mga nakatrabaho po namin sa Batang Quiapo, sa buong production, sa mga director, sa mga artista, isa pong malaking karangalan na makatrabaho kayo. Nakakahawa po ang inyong passion, ang inyong energy, ang inyong brilliance in working. Ang Batang Quiapo naman po ay isang collaborative work at dahil collaborative work po ito, marami po akong natutuhan mula po sa inyo. So malaking pagpapasalamat ko po ito sa inyo at dahil dito, pakiramdam ko nagle-level up din ako bilang manunulat. Maraming salamat po mga kabatang Quiapo.